Magandang umaga sa iyo, Ted. I'm Director of the National Shrine of Mary Queen of Peace. Ayan po. Rector Paris Priest. Ay, salamat po, Father. Thank you po. Father, ito lang po, EDSA Shrine, yung pong isang grupo ko kasi, nito hong yung grupo sa Baha sa Luneta, no? Ito po yung mga progresibong grupo. Ang kanilang balak, diyan sila sa area niya, magtipon-tipon ng 1 p.m. at hanggang ano lang daw sila, ano, bago mag 4 p.m. ay magdi-disperse na. Ang kanilang panawagan, sana po tumugon ang kanilang mga iniimbitahan na magkaroon po ng ecumenical prayer dyan sa may EDSA Shrine. Ngayon ho ba meron silang ugnayan na po sa inyo, Father? Yun po yung hindi po natin nakuhang ugnayan eh. Kasi yung ibang mga grupo talaga nagre-reach out po sa amin. Pero itong binabanggit po ninyo, wala naman pong kumbaga ay coordination. Nagkaroon nga kami ng meeting dito ng Eastern Police District at nababanggit yan. Hindi naman ako nakakaalam dahil wala man lang sulat, wala man lang abiso. Kaya sabi ko, pwede naman siguro silang magtipon-tipon pero not inside the compound of the shrine kasi private na naman ito in a sense that we need to regulate also the activities inside kasi may mga activities din kami. Opo. Sige. So, Father, ito ho muna. Sa buong araw po tomorrow, sa commemoration po ng 40th anniversary po ng EDSA, People Power Revolution, ano ho ba ang activities muna dyan para natin maintindihan from morning till night po? Father, kung mamarapatin po ninyo. Okay, pinaka-importanting activities namin dito bukas ay mga misa. Meron kaming misa ng 7 a.m., merong misa ng 9:30 a.m., 12:15, saka 6 p.m. Yung 6 p.m., ito na yung Fiesta Mass sa pamumunuan ni Archbishop Soc Villegas. But in between, meron din mga activities katulad ng libu-libong mga estudyante na manggagaling sa De La Salle Green Hills, Immaculate Conception Academy, Xavier School, saka Pobeda. Pupunta rin sila dito sa harapan mismo ng imahe ng Mahal na Birhen at sila magdadasal publicly na Santo Rosario. Magpo-procession sila galing sa kanilang mga schools at mag-meet sila dito. Umaga po yan, Ted. Mga bandang 8:00 yan. And then yung mga in-between na yan, yun nga po ay tayo ay magpo-procession sa 4 o'clock at saka iba pang mga dasal kasi gusto namin i-emphasize dito na yung people power is also prayer power. And as a church, yun po yung aming focus. And of course, magkakaroon ng mga rally yan, pero yung rally sa People Power Monument. But a lot of them will be coming here to EDSA Shrine para sama-sama magdiwang ng banal na Eucharistia doon sa pamumunuan ng misa ni Bishop Soc Villegas. Okay, sige po. Sir, Father, ilan ho ba ang seating capacity po ng ating pong shrine diyan po sa pinagmimisahan po ninyo mismo? At ilan po mga tao ang kaya po ma-accommodate sa ating simbahan? Yung talagang upuan dito, pwede kami mag-accommodate ng mga close to 250 to 300. But then again, kapag ganito namang mga special na okasyon, alam ng mga tao na sa labas, pwede silang mag-stay. Maglalagay kami ng TV monitors, meron kaming trompa para makarating sa kanila yung mga mensahe na sinasabi sa loob. So, maliit lang siya, but then again, dahil nga special na activity, parang sanay na rin naman ng tao na tumayo. At talagang kahit sa loob ng simbahan ay, they squeeze themselves in, nakatayo sila doon, kahit hindi na nakaupo, dumadalo pa rin. Okay, sige po. So yan nga po ang gagandahan din bukas. Marami po itong mga misa, mga banal na misa po na iaalay nga para po sa ating pong paggunita at yung nga pong kaninyo ay prayer power na ating pong dapat na pagkaisahan. So tomorrow po, Father, kung sakasakali po na mayroong bang magtitipon-tipon sa labas ng shrine, harapan lang po ng shrine sa kalsada, wala na po kayong concern doon? Opo, wala po kaming concern dyan kasi po yung kalsada, public space yan. Pinag-usapan namin yan ng EPD at tinatanong nila yung opinion ko. Sabi ko doon sa head nila, general, sabi ko public space yan, I cannot tell you what to do. So it's actually your concern. Kasi kung halimbawa papasok sila dito sa loob ng simbahan, yun nga, kinakailangan ng coordination because ayun natin na mag-overlap yung mga activities. Opo. But definitely po, kung sakasakali, di ho ba parang may entablado dyan sa, sa imahe po ng Birhen, di ba? Sa harapan yan, no? Pag dumadaan ako dyan araw-araw, nakikita ko, minsan nga mas marami pang pulis na nakastambay dyan. Opo. Yan ho bang stage na yan, private po yan? Hindi pa pwede pong gamitin yan, Father? Nang wala pa hintulot sa inyo?
Yung stage po na yan kasi kung nakikita ninyo, yan pong ilalim niyan, yan na po yung simbahan. Yes, sir. Yes, sir. Kung Opo. sakali mang gagamitin yan ng kung sino-sino, dinig na dinig po sa ilalim yung Mm-mm. ingay. Mm-mm. Hindi lang yung kalampag ng ng mga paa, kundi Mm. pati na yung kwentuhan. Opo. Kaya nire-regulate namin para nga magkaroon din ng solemnity yung ginagawa namin sa ilalim. Mm-mm. Pero kung sila naman ho ay magtitipon-tipon doon mismo sa kanto ng EDSA at saka ng Ortigas Avenue, Mm-mm. hindi ko na po saklaw yun. Opo. So sila naman ay pwedeng mag-rally doon, Mm-mm. magsisigaw sila doon, Mm-mm. kahit nga minsan yung ingay Mm-mm. naririnig din namin sa labas. Pero what can I do? It is a public Opo. space. Opo. Sige. So, Father, yung pong trillion peso March group, no? Na manggagaling po, may aktibidad sa People Power Monument. Yun hong 6:30 na misa po na pamungunahan po ni Archbishop Sok. Yun ho, itong grupong ito na po yung meron po sa inyong koordinasyon na sila po'y tutungo para po makilahok sa banal na misa. Tama po. Yung ilang mga organizers po nila ay nagpasabi na po sa akin that after their program sa People Power Monument ay pupunta na sila dito para makiisa nga sa pagdiriwang ng misa sa ganap na ika-6 ng gabi na pangungunahan nga ni Archbishop Sok Villegas. Ayun, klaro po yan. Sige po. And then, Father, kasi nga po kaninyo may galing sa Poveda, sa Lasal Green Hills, ng mga estudyante. You're talking about high school students po ito, Father? Apo, siguro hindi naman po yan yung mga talagang batang-bata. Siguro ang Mm. kanilang papupuntahin dito yung mga grade 11, grade 12. Okay. At sila din yung mga nagpunta dito na nagkaroon kami ng symposium sa kanilang peace camp. Mm-mm. That was February 20. Ang gagaling ng mga bata, mulat na mulat, may kaalaman sila. Mm-mm. Kaya hindi naman pwede yung talagang mga elementary ang pupunta, kundi yung mga high schoolers na teenagers, ika nga. Opo, Yun opo. din ang target namin para sa mga activities namin. Para Opo. ma-inform sila, Mm-mm. mabigyan sila ng kaalaman tungkol dito sa 1986 People Power. Okay. And then, Father, yun pong hindi maitatanggi, definitely po maapektuhan yung traffic sa EDSA in that particular part. And all the way na yan, mga anak po yung problema sa traffic na yan. Meron ba kayong koordinasyon sa police o sa QC government o maging dyan po sa area ng Mandaluyong para po sa traffic management nito, or talagang pagdedeklara na po ng pagsisarado po sa EDSA? Actually, very basic yan, Ted. Even before we planned this one, ay nagpapatawag na ng coordination meeting ang Quezon City Government. Kasama na dito ang ilang ahensya ng PNP, o yung mga EPD, yan, tapos QCPD. So, nagkaroon na ng pag-meeting at nabigyan ng permit. Unang-una, yung ilang mga nagrarally. Pero nabalitaan ko din, mayroong mga grupo na hindi binigyan ng permit. Now, I asked them, sabi ko, how do you deal with them? Kung pag hindi nabigyan ng permit, mukha yatang wala, parang bibigyan sila ng palugit. Pero pwede pa naman sila na magtipon-tipon. Yung traffic, Ted, Opo. of course, imamanage siya ng PNP. Siyempre, ando doon din yung MMDA. Mm-mm. And then, of course, dahil malawakang rally yan, andi dito din yung mga emergency responders. Mm. And then, pati nga mga fire trucks, makikita natin. Opo. Sige po. At sabi ko nga kanina, ito, given na po ito, kaya yung mga iba, intindihin na lang po natin, at kung maaari nga, iwasan na po itong daanan na ito just for tomorrow. May tanong lang po si Chacha, Father. Okay. Oo, yes po. Sige Father, po. bukas po na 40th anniversary ng EDSA at magkakahiwalay po ang mga grupo sa paggunita po nitong EDSA People Power. Ang simbahan po naging malaki ang naging bahagi po noong 1986 People Power Revolution. Sa tingin niyo po ba dahil dun sa pagkakawatak-watak ng mga grupo, parang baka nawawala na po yung tunay na diwa ng People Power sa EDSA? Well, of course, we hope for unity. Pero ngayon kasi, magkakaiba yung intention Magkakaiba yung layunin. Magkakaiba yung gusto. But then again, meron pa rin naman ilang mga grupo na kahit papaano, nagkakaisa pa rin naman sila sa pananaw na ito yung gagawin natin. And we are banking on them. Hindi natin pwedeng saklawan yung gusto ng ibang mga grupo, malaya din sila.
na magputap ng kanilang mga pagkilos, and we respect that. Pero yun nga lang, kagandahan dito sa Trillion Peso March sa gagawin bukas at pupunta dito, at least yung mga key organizers niyan ay mukha namang nagbubuklod. Kaya malaki pa rin naman yung kanilang yung kanilang grupo, yung hanay nila. At yun naman ang tinitingnan natin na sana mag-galvanize nga ng grupo na to ay yung iba pang mga pagkilos. Pero hayaan muna natin kung meron man na iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang kumagay gusto. So, irespeto na muna natin. Hopefully, in the near future, magkausap-usap din at pagkaisa talaga. Oo, kanina kausap din po namin yung ilan po sa mga yung isa po sa mga co-conveners ng Tama Na, at sinasabi nila even sila ang panalangin nila sa mga susunod po na protesta ay talagang iisang venue na lamang po. After 40 years, simula po nung nangyari yung 1986 People Power Revolution, may natutunan na po ba ang taong bayan? Well, basically, maraming natutunan in the immediate aftermath ng People Power noong 1986, yung nga lang nalusaw. So, I don't want to sound negative about it. Pero kung sakali man na-sustain kasi yung gains na yon, ay hindi sana tayo nagkaganito ulit. Pero yung sinabi kong nalusaw para nakalimutan, ito yung irony ng Chacha, no? Sinasabi nila na yung pagkilos noon ay para ihanda nga yung mga kabataan noon para sa isang magandang kinabukasan. Pero yung irony nito, yung mga kabataan na yun na nando doon, baka naman naging part pa rin nitong mga, pangyayari ngayon. So I don't want to blame people. But then again, parang hindi sapat na sabihin lang natin paghahanda sa kinabukasan, yung mga kabataan natin ngayon para magkaroon sila ng magandang future. Pero somewhere along the way, baka iba yung naging pamamaraan Kaya naging complacent, naging indifferent. Kasi kung wala nitong complacency at saka indifference, palagay ko hindi na mangyayari itong napakatindi at napakarami katiwalian na ngayon ay nakaka-apekto sa ating bayan. Okay. So, Father, sorry po, sabi nga ninyo, ayong hunin yung magsabi pa nitong mga makahusabihin nga natin, masakit na katotohanan, di po ba? Pero patawad po sa mga cynical na sa mga nangyayari nga sa ating bayan. So after 40 years, what is there to commemorate? Kumbaga po, ano ho ang inyo pong mensahe po sa amin? Lalo na po doon sa mga tulad namin na minsan po gusto na ho namin bumigay na para bagang 40 years ago, korupsyon by the billions, ngayon pinag-uusapan, trillion na. Alam niyo ho yun? So paano po ito kaya, Father, para po mabuhayan po kami ng loob? Ang silver lining dito, Ted, yung nangyari noong 1986, na nagbunga ng maganda naman kahit paano kasi napatalsik natin yung diktador, naibigay yung kalayaan. Parang ito na lang din yung pinaghuhugutan natin. Parang yung sinasabi mo na ayaw naman natin maging cynical, parang hoping against hope. Hoping against hope na dahil nga sa pagbabalik tanaw natin na may nangyari palang ganun, baka sakali na may mangyari ulit kung tayo ay magbubuklod-buklod, magkakatulungan at magkakaisa. Parang ganun na lang Kasi kung halimbawa isasantabi natin yung pangyayaring yon, parang wala na tayong foundation. Wala tayong paghuhugutan. Ako tinitingnan ko na lang dito, 40 years ago, what transpired becomes now a foundation for all of us na pwede pala na gawin. So baka sakali na kung yung mga Pilipino ngayon na nagnanais pa rin na maituwid natin kung ano man yung buktot na ang ginagawa ngayon sa lipunan, hoping against hope, para sakali magawa pa ulit natin. Okay, sige po. So, ika nga, baka kaninyo yung prayer power, dito po sa inyo pong sinasabi nga na kailangan nating pag-isipan at pagkaisahan po na sa ganun nga, baka po tumugon ang Birheng Maria dito po sa ating panalangin ng pagkakaisa para sa isang adhikain po para po sa bayan. So Father, muli kami makikibalita po sa inyo dito po sa mga mangyayari bukas, and we just hope na ang lahat po ay maging mapayapa, mahinahon at maayos para po sa kapakinabangan ng lahat. Salamat po, Father, sa panahon. Maraming salamat din po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!